DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang DCGB, miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12:01. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos marinood to sa Indogabos, mga tugang ngayon aldaw nin Biyernes, Pebrero 20, 2026. Ini ang Bareta alas 12. Kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan darakulang mga bareta sa lado lokal. Sarong volcanic earthquake, 396 na rockfall events asin siyam na pyroclastic density current signals nanotaran kan PVOX na aktibidad kan Bulkan Mayon. Duwang bagong classroom sa Mauro Elementary School is-schedule na ang turnover ceremony matapos maipaabot ang reklamo kasuhapon sa DCGB News. FTI ipagpapautob na ang scheduling kan mga benepisyaryo kan 20 pesos na baga sa Tabaco City. 918,000 pesos kantidad ning ilegal na droga na kumpiskar kang Irigas City PNP sa ginibong operasyon kang nakaaging aldaw. Sa lado nasyonal, DILG ipinag-orden ang evacuation sa Canlaon Volcanic Permanent Danger Zone kasunod kan pagtuga kan bulkan. International Criminal Court dedesisyonan ang kahagadan ni dating Presidente Rodrigo Duterte na daay mag-atendir sa confirmation hearing. Attorney Melvin Matibag formal nang pig-designar bilang bagong NBI Chief. Senator Joel Villanueva daay kasabay sa pigbabawalan na magluwas sa nasyon sigon sa DOJ. Sa ibang nasyon, Meta founder Mark Zuckerberg nagtestigo sa landmark social media addiction trial. Sa lado ning sports, laban ni napambansang kamao Manny Pacquiao asin dating junior welterweight world champion Ruslan Provodnikov kang Russia planchado na sa Abril sa Las Vegas. Yan po ang headlines ngunyan sa detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Sarong volcanic earthquake, 396 na rockfall events asin siyam na pyroclastic density current signals o USON ang nanotaran kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX na aktibidad kan Bulkan Mayon sa nakalihis na 24 oras sagkod alas 12 nin maagahon ngunya na aldaw. Apera kaini nanotaran man ang pagrasay kan lava sa basud, bunga asin miisi galis, mantang may 6,947 tonelada man in sulfur dioxide flux kada aldaw puon kan Pebrero 19. Nahiling man ang katamtamang pagsangaw sa bulkan pasiring sa weste-sur-westeng parte asin igwaman nin paghubag ang Bulkan Mayon. Sa presente mantinidong nasa alert level 3 ang bulkan kung sain pinag-abisuhan ang publiko na ibitaran ang paglaog sa 6 km permanent danger zone asin padagos na magantabay sa mga lehitimong impormasyon manungod sa sitwasyon kanasabing kalamidad. 918,000 pesos kantidad ning ilegal na droga ang nakumpiskar kang Irigas City PNP sa ginibong operasyon kang nakaging aldaw, kaibahan ng iba pang mga otoridad sa Zone 5 Barangay San Agustin, Irigas City. Sigun kay Irigas City PNP Chief of Police Lieutenant Colonel Jeric Don Sadja, sa ginibong search warrant operations basado sa Executive Judge kang Regional Trial Court 5th Judicial o Region Branch 37 Irigas City na may petsyang Pebrero 10 ngunya na taon, nakumpiskar kan mga otoridad ang nagkapirang sachet ning poting crystalline substance na pinagtutubudang shabu. May gabat ining 135 grams asin may estimated street value na 918,000 pesos. Ang gabos na nakumpiskar na items pinagmarkahan, pinag-inventaryo asin pinagdokumentar sa hampang kan mga witnesses. Ang nasabi man na operasyon ang pinag-record gamit ang PNP issued body-worn cameras.
Pun sa Lunes, Pebrero 23, ipagpapautob na kan Food Terminal Incorporated o FTI ang pag-schedule sa mga kwalipikadong benepisyaryo kan 20 pesos na bagas sa Tabaco City. Sigun sa FTI, ini matapos an masamukon na sistema kan pagpabakal kan baratong bagas ngunya na aldaw kung sain maski pa nag-aaramay alas 4 nin pagkaaga ang mga benepisyaryo dayman sa giraray ang mga ini nakabakal nin bagas daylan taan numero ipinagpanauna alas 10 pa sana kasubanggi. Sa entrevista kan DCGB News sa Guardia kan establishmento, sinabi kay ining dayman kuta ninda ipapanaupa ang tiket kasubanggi sa mga benepisyaryong naghaharalat. Alagad nagbagsak ang makusugon na pag-uuran daylan tangani ipanauna ang ticket number tangani makauruli na asin dai na magkadurumog pa kan uran. Daylan kaini poon sa Lunes nakaschedule na ang mga senior citizens, sa Martes ang mga persons with disability asin solo parents, sa Miyerkules ang mga 4-piece beneficiaries, sa Webes ang mga senior citizen at tricycle asin jeepney drivers, kung sain sa Biyernes naman ang mga parasira asin para oma kan syudad. Ngunya na aldaw ang ultimong aldaw kang pinagigibong massive disconnection activity kang Albay Electric Cooperative o ALECO sa manibaybang lugar sa probinsya ning Albay. Sa ipinaluwas na anunsyo kang kooperatiba, sakop kaini ang lugar kang Legazpi City, Malilipot, Pulangi, Ginubatan, Tabaco City, asin Uwas, Albay. Dagdag pa kang kooperatiba tanganing maibitaran ang pagkakadiskonektar kang supply ning kuryente, pinagre-rekomendar kang ALECO na bayadan ang mga power bills sa paagi ning sa indang opsyon na pinag-oopisir. Pinagpapagirumduman kaini ang importansya kan pagbayad tulos kan power bills tanganing maibitaran ang anuman na pagkakapindyente kan supply ning kuryente. Matapos na mai-report sa DCGB News ang sitwasyon kan Mauraro Elementary School sa Barangay Mauraro sa Ginubatan, Albay, tulos na nag-apod ang Department of Public Works and Highways o DPWH 3rd District Engineering Office kay School Head Mr. Giovanni Palacio. Pinagdiskutir sa nasabing paghuron kan duwa ang schedule kan turnover ceremony kung saan sinabi kan ahensya na makikipag-koordinar man sinda sa Department of Education tangani maikondusir na ini. Mientras tanto sa ginibong follow-up kan DCGB News sa opisina kan DPWH 3rd District Engineering Office, sanggatos porsyento ng tapos ang proyekto asin daiman na ipaliwanag kung nata sagkod sa ngunyan, day pa ini na ita-turn over. Magigirumduman, kasuudma kan ipaabot kan eskwelahan sa DCGB News ang tapos ng 2 classrooms sa Mauraro Elementary School na dai pa nagagamit dahilan ta dai pa na ibabalyo ang pagmanihar kaini sa eskwelahan. Alagad oras na maikondusir ang seremonyas, magagamit na ini kan mga estudyanteng nagsasakit sa magklase sa makeshift classrooms sa nasabing eskwelahan. Pinag-iingganyaran kan Gender and Development o GAD Office kan Tabaco City ang mga tabakenya, entrepreneurs na magpartisipar sa Empower Her Market Fair ngunya na Marso sa Rizal Street, Kinale, Tabaco City. Sigun sa opisina, maawot kaining mapahiling ang talento kan mga tabakenya, partikular na ang mga business owners, local artisan, entrepreneurs. Ang mga maawot na magpartisipar kay puhan sa nang magpreparar ng letter of intent as in isumitir sa GAD Office, 5th floor kan Tabaco City Hall. Pinag-anunsyo man kan Tabaco City na limitado sa naang slots para sa mga babaeng tagsadiri nin handcrafted goods, local delicacies o innovative services sa nasabing aktibidad. Dead on arrival ang sarong 36 anyos na babae mantang duwa ang lugadan sa sarong vehicular accident kasuudma alas 7:20 pagkaaga sa barangay Abuyog East District, Sorsogon City. Sigun sa pangenot na investigasyon kan Sorsogon City PNP, ang sarong puting Toyota Hilux FX na pinagmamanihar ni alias Ron, 44 anyos, ang biglang nagkabig pawala kung sa inadamay ang itom na Euro motorcycle na pigmamaneho ni alias Mila, 36 anyos, na parehong pasiring sa direksyon kan kasiguran. Dahilan kan pangyayari, napasiring sa balyong linya ang duwang behikulo asin nabangga ang kasabat na Yamaha Mio Gear na pigmamaneho ni alias Ricky, 25 anyos, napasiring sa sentro kan syudad. Nagsapar nin fractured clavicle ang driver kan Hilux, mantang minor injuries naman sinapar kan ikatulong driver. Deklarado man na dead on arrival sa ospital ang babaeng driver kan enot na nadamay na motorsiklo.
Arestado kan uson PNP ang sarong suspect sa kasong murder asin 4 na iba pa sa pinagkondusir na operasyon kan nakaaging aldaw sa Masbate. Segun sa pulisya, pinagserbihan ni warrant of arrest ang mga suspect na si alias Tintin na may kasong murder asin deing pinagtalaan na piyansa. Sa nasabing operasyon na kumpiskar na pugol kang suspect ang 1 fragmented na hand grenade. Sa kaparehong operasyon na arestraman kan pulisya ang 4 na iba pang mga individual na si alias Kimboy, Jan, Ron asin Leo na flagrante delikto mantang nagre-repack nin puti na crystalline substance na pinagtutubo ng shabu sa laog kang parehong residensya. Sa ginibong inventaryo asin dokumentasyon na recover ang 5 gramo ning ilegal na droga, kantidad ning 34,000 pesos kaibahan ng assorted drug paraphernalias na ginamit sa repacking. Sa presente na sa kustudya na kang pulisya ang mga suspect kung sa inhahampangon kaini ang violasyon kan Republic Act number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 as in illegal possession of explosives. Abangan pa ang ibang mga barata sa pagbabalikan barata alas 12. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal asin iba pa. Ipinag-orden kan Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga lokal na gobyerno sa laog kan Permanent Danger Zone o PDC kan Canlaon Volcano na magkondukta nin tulos na evacuation matapos ang pagtuga kan bulkan sa Negros Island. Kasuhapon, dapat mantinidong naka-evacuar ang gabos sa laog kan PDC asin nasa heightened alert ang mga naka-star sa laog kan 6 kilometros. Sinugo man ang lokal na gobyerno na pakusugon ang monitoring sa lahar asin pagbaha asin ipagpadagos ang risk communication sa mga hararayong sityos. Magigiromduman na nagkaigwanin moderated explosive eruption ang Canlaon na nagdurar nin 2 minutos asin nagbuganin plam na uminabot nin 2,000 na metros hali sa ngimot kan bulkan. Mantinido ang alert level 2 asin makusog na pigbabawalan paglaog sa 4 na kilometro na radius. Ipinag-orden man ang tulos na pagtiripon kan disaster councils, pag-activate kan emergency operations asin pag-validate kan evacuation centers pati na ang prepositioning kan relief supplies. Kasabay kaini ipinaggiromdom kan DILG asin Department of Health ang pagsunod sa health precautions sa ashfall lalo na sa mga aki, seniors, padus asin may pre-existing conditions. Tiglinaw kang International Criminal Court o ICC ang desisyon man giraray kan mga judges ninda kung tutugutan ang hirit ni dating Presidente Rodrigo Duterte na dai mag-atindir ning personal sa confirmation of charges hearings sa masunod na semana. Segun sa ICC, nasaro sana ining kahagadan hali sa defense asin
Ang mga ICC judges na ang magdesisyon kung tutugutan ini. Reaksyon ini kan ICC sa pigigibong pagsurat ni Duterte na mag-waive ini kan sa iyang diretsyo para mag-atendir sa pagdangog poon Pebrero 23 sagkod 27. Kinasuhan kan ICC prosecutor ang dating presidente ning 49 na insidente ning murder as in attempted murder mantang pinagpapautob kaini ang anti-drugs operation. Pigdesignar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si dating Partido Demokratiko Pilipino o PDP Secretary General Melvin Matibag bilang bagong hepe kan National Bureau of Investigation o NBI. Sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na pwedeng nahilingan kan Presidente nin potensyal asin mapagkakatiwalaan si Matibag sa pwesto. Day na nagtao pa ang Presidente nin anuman na dahilan sa pagdesignar kay Matibag. Magigiromdoman na kan Oktubre 2023 nagdimitir si Matibag sa PDP na partido ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa salidahan ni Matibag si Acting NBI Director Angelito Magno na na-appoint sa ahensya poon Oktubre 2025 kan maglusad man sa poder si dating NBI Chief Jaime Santiago. Kinumpirmar kan Department of Justice o DOJ na dai kasabay sa pinagbabawalang makaluwas ding nasyon si Senador Joel Villanueva. Ini sa tahaw kan pinaghahampang na reklamong malversation ni Villanueva na non-bailable matapos ireklamo sa DOJ kang National Bureau of Investigation may kinaaraman sa mga anomalyang flood control projects sa Bulacan. Sigun kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, dai kasabay si Villanueva sa hinagad sa korte na ibugtak sa Precautionary Hold Departure Order o PHDO. Sabi ni Martinez sa kasong plunder man sana naglatag ning mosyon ang NBI para maghagad ng PHDO laban sa mga respondent kung sa separadong kaso ini na isinaangat kay Villanueva. Enot ang nagpaluwas ang Manila Regional Trial Court Branch 52 ning PHDO laban kay na Senator Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating USEC Roberto Bernardo asin mga dating DPWH engineer na sina Henry Alcantara asin Gerard Opolencia. Pinagbabawalan ining magluwasing nasyon na daining pag-aprobar kan korte para mapugulan ang posibleng pagdulag in kaso magpaluwas na ning warrant of arrest. Pwede nang maisakat sa plenaryo ang saro sa mga Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC priority bills matapos aprobahan kan House Committee on Appropriations ang funding provision kan Presidential Merit Scholarship Program Act. Pinanginotan ni Committee Chair Mika Swansing ang pag-aprobar sa substitute bill na may katuyuhan na maging lay ang Presidential Merit Scholarship Program o PMSP. Kasabay sa mga nagsulong kan propwesto, iyosin the late 1st District Representative Martin Romualdez asin tingog party list Representative Jude Asidre na iyuman ang nagsulong kaini bilang chairperson kan House Committee on Higher and Technical Education. Katuyuhan na propwesto na i-institutionalize ang merit-based scholarship para sa mga senior high school graduates na may highest honors asin makuakan mga kursong nakabase sa pangangaipuhan kanasyon. Tatauan sindanin komprehensibong tabang pinansyal, kasabay ang libreng matrikula, alawan sa libro, internet, istaran, transportasyon asin iba pang gastos pang edukasyon. Nasa may 5,000 na mga paraoma ang makikinabang sa 1.7 billion yen grant para sa bagong rice processing facility sa Isabela sa irarom kan pinirmahan na kasunduan kan Department of Agriculture as in Japan International Cooperation Agency. Sigun kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang lakdang magkakaigwaning modernong rice processing system sa Kaoyayan, City Isabela susog sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. na pagyamano ng sektor kang agrikultura sa nasyon. Sigun kay Castro, makakatabang ang pasilidad para malikayan ang pagkalugi kan mga paraoma, palangkawon ang milling recovery rates, asin pagayunon pa ang kalidad kan lokal na bagas para sa disaster relief efforts. Makakapakusugman ini kan bentang bigas, mayroon na kang gobyerno na mas mapatibay ang supply kan pagkakan para sa mga parabakal asin mas magayon na delensya para sa mga paraoma.
Ang naunambitan na rice processing system, iyoan mapagayon kan post-harvest handling, drying, asin, milling process. Bareta sa ibang nasyon, nagtestigo ang founder kan Meta na si Mark Zuckerberg sa korte may kinaaraman sa aligasyon na pigpupuntiryakan sa iyang kumpanya ang mga user na menor de edad. Sinabi kan mga complainants na nagigibo ang nasabing tech company nin features na nakakaengganyo sa mga hobenes na mahook o maging addicted sa social media. Sa siyang primerong paghampang sa Los Angeles County Superior Court, nagdepensa si Zuckerberg na mischaracterize ang mga komunikasyon na pigpresentar bilang parte kan landmark trial kung addictive ang social media platforms aron kan Instagram para sa mga aki. Apisar kan pag-ako ni Zuckerberg na difficile para sa Meta na ipautob ang age restriction sa Instagram, nagkapirang beses naman na nanindugan ang Meta na nagigibon na nin aksyon ang kumpanya para proteheran ang mga hobenes na users kan social media asin pinagbabawalan ang mga edad 13 anyos pababa na maggamit kan nasabing platform. Nagkapirang nasyon naman ang nagpapautob nin restriction sa paggamit nin social media sa mga hobenes. Pinakahuridigdi ang Australia na nagpautob nin ban sa social media accounts sa mga edad 16 anyos pababa. Pigkokonsiderar naman kan Estados o United Kingdom, Denmark, France, asin Spain ang kaparehong lakdang. Sa bareta niya to sa lado ng sports, kinumpirmar ni retired boxing champion Manny Pacquiao na makakalaban niya sa sarong exhibition fight si dating junior welterweight world champion Ruslan Provodnikov. Gigibuhon ang laban kaini sa Russian boxer sa maabot na Abril 18 sa Las Vegas. Ini ang panduang laban niya poon sa giraray na magwelto sa boxing matapos ang sa iyang retirement. Ultimong laban kang 47 anyos na si Pacquiao kan Hulyo kang nakaaging taon kung sa inagtapos sa majority draw ang laban kaini kay WBC champion Mario Barrios. Sinabi ni Pacquiao na kada bes naglalaban siya dara niya ang bandera kang nasyon kung sa dakulang inspirasyon niya ang mga suportado kan Pilipino gikan sa manaybaybang parte kan mga kinaban. An 8th Division World Champion igwang record na 62 losses o 62 wins, 8 daog asin 3 draw kang nakaaging 73 na laban kaini. Mantang ang 42 anyos na Russian boxer igwang record na 25 gana 5 daog asin 18 knockouts. Naimbento kan Farmer Line Group ang Darly, sarong farming mentor para sa mga paraoma sa bilog na kinaban. Ang Darly nagagamit nin AI, tangan i-translate ang mga lokal na lengguwahe as in instant na makapagtaonin solusyon sa mga kinakahampang na problema kan mga paraoma sa saindang mga pananom. Halimbawa, sa paagi kan Darly, sarong paraoma sa Uganda ang pwedeng mag-text o maghabot gamit ang pagtaram manungod sa fertilizer, harvesting, crop rotations, paano ma-track ang pananom sa market asin paano man na makapag-send nin litrato nin discolored jams tangani maaraman kung maray pa ini. Istoryang naiiba! Para po sa satuyang special story, sarong radio host sa Nigeria ang nagtalaan ng bagong Guinness World Record matapos na magibo ang sarong talk show sa radio ning maabot sa 105 hours o sobra sa 4 na aldaw. Si George Asian na mas midbid bilang Mighty George ang nagmidbid kang Guinness World Record para sa titulong Longest Marathon Hosting a Radio Talk Show. Ginibo niya ang sa iyang world record-breaking broadcast sa Comfort 95.1 FM sa Uyo, Aqua, Ibom State poon Abril 27, sagkod Mayo 1. Flashback! Ngunya na aldaw Pebrero 20 taon 1862 nagadan sa edad na 73 si Francisco Baltasar mas midbid bilang Prince of Tagalog Poets na konsideradong kapareho ni William Shakespeare dahilan kan sa iyang naging dakulang ambag sa Filipino literature. Siya ang namundag kan Abril 2 taon 1788 sa Bigaa, Bulacan kung sa namidbid si Baltasar sa iyang nom de plume Francisco Balagtas na nagsurat kan Florante at Laura
saro sa mga masterpieces kan Philippine literature. Naging mentor niya sa pagsurat si Jose de la Cruz, saro sa mga midbid na poets kan Tondo. Dahilan kan sa iyang pagkamidbid sa Pilipinas, sa iya ipinangaran ang debate sa paagi nin extemporaneous verse na balagtasan. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz kay ba si Miss Nicole Gloriani, Social Media Writers Miss Jenny Macho Balyaran, Miss Shara May Leron asin Mr. Jimos Barrios. Sa lado technical kay banta po si Sir June Napolis asin si Mr. Jerome Nico Martinez sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol, asin sa pangaran kan mga nagaantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app, asin sa 729 kHz sa pihitan kang sa indong mga radyo, kami po ang naging sa indong mga taga-Bagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako naman po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa, Iskaramusa with Miss Angel Mustasa. Always number 1. Always DCGB. Always at your service. Bareta, alas 12 with Bert. And Gina. Salamat po. Happy lunchtime. God bless everyone. Singdong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB.